Lagi atong topic karon is God calls men. God gitawag sa Ginoo ang mga lalaki. So unsa ni dili ni siya ribans, lahit ni siya. So sa mga amahan, sa tanan amahan nga galid sa ilang pamilya, sa tanan amahan nga gastan, sa tanan amahan nga nagpabilin sa kalisod, sa pag-antos, sa mga pagsulay. Happy Father's Day sa mga bana nagigugma ang ilang mga asawa. Happy Father's Day sa mga lalaki nga giako ang responsibilidad sa usa ka amahan. Happy Father's Day. Kinaay mga lalaki gyapon nga ga-adapt kana bitaw. May mga lalaki nga kapadako mga maskin dili nila kadugo. Giako nila ang responsibilidad sa usa ka amahan. So Happy Father's Day sa tanan. Happy Father's Day. So as a young church kita. Naay mga lalaki nga ako lang nahimong amahan. Diba? May mga kauban nato diri nga bago lang nahimong amahan. Naabot tayo mga kauban diri nga dugay ra nahimong amahan, pero gamay ra ang idea unsa gyud ang pasabot sa usa ka amahan. Kana. So pero at lagi, but I believe usa sa mga butang na gusto nato mahibalan diri is unsa gid ay ang role sa lalaki sa pamilya. Unsa gid ay ang role sa lalaki diri sa kalibutan. Unsa gid ay ang role sa lalaki diri sa simbahan. So in general, unsa gid ay gi-design ang lalaki. Dili. So unsa may role sa lalaki, role kanang ROL niya. Unsa may role sa lalaki sa iyang asawa? Unsa may role sa usa ka lalaki sa iyang mga anak? Unsa may role sa usa ka lalaki sa iyang mga silingan? Unsa may role sa usa ka lalaki diri sa simbahan? So, nay bad news. Sugod ta sa bad news. Kung magsugod ta sa good news, di lain gid siya. Mag-start ka sa bad news para atong ma-appreciate ang good news. Diba? Mura bitaw ni ana ang doktor kalit sa imo nga nakoy tambal sa imong sakit. Then naday koy sakit. So dapat mahibalan sa nimo una ang bad news nga bad news na kay sakit. Pero good news na itambal sa imong sakit. So unahan na to ang bad news. So there are a lot of issues. Kung sa Bisaya pa, daghan kaayong mga reklamo mahitungod sa usa ka lalaki. Daghan kay reklamo sa ato ang mga kalalakinan. Una, mga irresponsible daw kayo. Mga immature kayo. Mga bataot kayo. Guwang na lagi pero bataot pa gyapon una-una. Mga cellphone, mga reklamo ba? Mga reklamo ba diri sa atong society ba? Mo niya mga reklamo. Mga reklamo sa mahitungod sa lalaki. Mga bataot kayo, mga selfish kayo, permi na lang unahon nilang kaugalingon. What about me? What about me? What about me? Di ba? And then mga abusado kayo, abusado siya in a sense kanang battered wife. Abusive husband, battered wife. Mga palakiro kayo, maayo ra sa sukod. Mga sa Bisaya mga dili ka paminaw. Dili daw ka paminaw sa mga babae. Dili gusto istoryahan kay pirmi sakto. Dayon sa ba? Dili gusto commitment. May mga lalaki nga na dili gusto commitment. Name it all. Ihisguti tanan. No, there's a lot in the list. Daghan pa kayo sa listahan. Mga issues mahitungod sa lalaki.
It seems like nowadays, men cling, how would I say, men like to cling for what is evil than for what is good. Sa panahon na ito karon, gusto kayo, mas gi-prefer sa mga lalaki, nga buhaton ang evil, buhaton ang dili sakto, dili maayo, kaysa sa kung unsa ang maayo. So, kaya nga naman, naman ginaingon nila, dirita sa sayon, nga daotan, kaysa sa lisod. Kaya dirita sa sayon nga daotan, kaysa sa dito ta sa lisod nga maayo. In short, men nowadays don't like to lead what is good. Ang mga lalaki karon nowadays, no, dili gusto mo lead sa kung unsa ang maayo kay unsa may rason. I do not have the capacity. Wala man ko'y kapasidad mo lead good. Na may men nowadays don't like to stand for what is good. Na tungod kay naa sila rason nga I do not have the strength. Dili ko mo stand sa kung unsa ang sakto kay wa ko'y kusog nga mo stand ani. Men nowadays don't like to protect what is good because naa sila nay rason nga I do not have the power. So, dili sa ako kay wala ko'y kapasidad, wala ko'y kusog, wala ko'y gahom nga muli mo stand o mo protect sa kung unsa ang maayo. In our society today, kung maingon tag lalaki, tinuod daw nga lalaki, is maghistorya daw mahitungod sa physical masculinity. In our society today, kung i-define mo ba, kung ipa-define mo sila sa kung unsa ang tinuod daw nga lalaki, physical, kuan daw, masculinity ka na bitaw, akala mo tinuod nga lalaki, oh, dapat kuano, kayo lalaki, kana mo tinuod nga lalaki. That's how the society describe men. But naay wala kaayo gihatagan og dakong atensyon mahitungod sa lalaki. Sa tinuod nga lalaki, naay gihatagan gamay nga atensyon ba? Which is when I say kung ato sang i-survey, ginahatagan og gamay nga atensyon ang responsibility of commitment. Dirita sa mura bitog, mas ginatanaw unsay naa sa gawas kaysa sa kung unsay naa sa sulod. Lalaki ka kung ingani ka sa gawas. Which is kung ato ang i-dig deeper is that true men takes responsibility and commitment. Mo commit o mudawat og responsibilidad. In the church, ngano makaingon maglugar ka ana? Sige, ato ang basihan ang church. There's a lot of women than of men. Sige, tanawa ka niya simbahan. Tanawa ang simbahan. There's a lot of women than of men. Sa inyo ang simbahan. Pero sa mong simbahan na may lalaki dito. Praise the Lord. Praise the Lord, anak. So, gini, in the church interest, mas daghan interesado ng mga babae sa simbahan kaysa sa mga lalaki. Daghan interesado ba sa mga babae? Kaya nga nung mga makaingon ko, anak, mas mag-devotion ang babae kaysa sa lalaki. Wala makakita sa mga devotion men. Mas ka-devotion, mas ka-basa o Bible. Mas ka-pray ang babae kaysa sa lalaki. Mas ka-ato og fellowship ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mas daghan ka-appeal sa ministry ng mga babae kaysa sa mga lalaki. So kung ako sang tanawang, nganong inga naman? Nganong mas interesado man ang babae kaysa sa mga lalaki? Nganong mas prayerful man ang babae kaysa sa mga lalaki?
Nganong mas ka-devotion man ang babae kaysa sa mga lalaki? Ngano man? What is happening? Asa man diay ang mga lalaki? Muna yung ganahan kay pagpabung. Hindi na. Ay, kini, katugit ko nung katugit mo men, palangga kayo mo gid. So, mo niya ito iskutan karon. Palangga kayo mo. So, asa man diay ang mga lalaki? Nasa gym? Nandito sa gym, dagan yung lalaki dito. Asa man ang mga lalaki? Naasa imnanan? Dagan dito mga lalaki? Asa man ang mga lalaki? Naasa sabungan? Dito. Nabigit ka dagan lalaki dito. Asa man ang mga lalaki? Naasa kumpitiran? Sa basketbulan? Asa man ang mga lalaki? Nganong wala man sa simbahan? So, asa man sa mga laaganan ng mga lugar, nandito dagang lalaki. Pero wala sa simbahan. What is happening? Unsa may kakahitabo? So, nato yung story. A short story. Naay man-eating lion. Nga paanhin din sa kalibutan. A man-eating lion. Kabalo mo unsay mahitabo sa lion? Mamatay ang lion. Namatay ang lion tungod kay namatay siya sa kagutom. Ngano man? Unsa man ay ito nga lion? A man-eating lion. So ang kato nga lion, gapangaon na to sa og tinuod nga lalaki. So mamatay ang lion kay wa may tinuod dili. Gutumon ko ani, mamatay ko ani. Patay ang lion. Mo kung padalang Ginoo og lion di ba? Pero wag ka gikaon sa lion kay dili ka tinuod nga lalaki. The lion will die tungod sa kagutom. So, unsa may buhaton nato ani? Unsa may buhaton sa simbahan ani? Unsaan man pag-break sa cycle, or would I say, unsaon man nga ang kini nga unending cycle maputol. Kini nga cycle maputol. Unsaon man. So, the only thing that is going to break the cycle is godly fathers. Ang kala nga cycle, grabe ito ang evil sa society, grabe ang patay, grabe kadautan, ma-break na siya if and only if daghan godly father. And then, this world needs a godly father. Kani nga kalimutan ang hinahanglan ni siya o godly father, and we cannot expect the world to produce godly fathers. Dili na to i-expect sa to ang kaugalingon nga ang kalibutan ang produce anak. Dili. Or would I say, some sort of psychological or social program or seminar. Mo-produce gini nga social program o mga godly fathers. No. Asa man dahil nakaka-produce ang godly father? Godly fathers are born in the church. Godly fathers are raised in the church. Godly fathers are nourished and developed in the church. Dili ta dapat mag-assume nga ang kalibutan ang produce anak. Dili. Ang simbahan ang produce anak through kang Jesus. So it is only in the church. You cannot find it nowhere else. Dili na nimo makita mas kinasa naa ra gid na sa simbahan. A godly father. So unsa man ang church? Unsa lugar nga church? Nganong kani nga church wala man lagi godly father, wala man kahitabo. Unsa din nga church? The church of the living God Jesus Christ.
Matthew 16, I will build my church. Jesus said. Ana si Jesus. So dito na siya kakaproduce sa tinuod ng simbahan. Kaya kung dili tinuod ang simbahan, dili gyud makaproduce og godly father. So, now, what is, kini ka mga pumutano, what is the biblical definition of a man? Unsa di ay ang biblical definition sa usa ka lalaki? Unsa gid di ay ang rule sa lalaki? What men are designed for? Unsa di ay design ang lalaki? What does the Bible say? So rely kita pirmi sa Bible. So daghan kay tag verses nga basahon karon nga I don't know if kaigo ang isa ka oras sa pagbasa natong Bible. Ani. So katong kuan gyud magbasaha kita Bible ani. So what does the Bible say or what is a biblical definition of a man? So this would be the question of everyone in this room. No, I believe usa mao ni ang pangutana sa mga tao nga nakakaroon diri. Unsa gid ay ang design sa lalaki? Unsa gid ay ang rule sa lalaki? Unsa gid ay ang lalaki mahitungod sa Biblia? What does the Bible say? So we can start as believers by understanding the most basic fundamental. Sugod ta dito sa most basic fundamental. Or ginatawag nato nga the core values of manliness. So the core values of manliness. First point, mo ni siya. The Bible says that a man is a man of fortitude. Kabalo mo kung say fortitude? A man of fortitude. Gina-define sa Bible nga ang lalaki dapat a man of fortitude. So what is fortitude? So it simply means firmness. Firmness or strength of soul that faces danger. Or strength of soul that bears loss and pain. Strength. Strength. So muna siya ang fortitude. Firmness. Strength. Strength of kanang soul. Nga andam yun mo atubang sa kalistanan, sa pag-antos o pagsulay. Muna tinod na lalaki. Strength of soul that bears loss and pain. At kayahon ang sakit. No? Ano mo expect nga sa itong pamilya, si mama na bahala sa sakit Lalaki man ta, God, gihatagan ka sa Ginoo o kusog sa pag-agwanta ng sakit. No, I'm not saying nga wala pa'y kusog ang babae, dili. I'm just talking about men. Naay mabuhat ng babae, dili mabuhat sa lalaki, naay mabuhat ng lalaki, dili mabuhat sa babae. So, dili lang sa kuan, sa word. So, 1 Corinthians 16. Sahon na to. Sada gini nga itong masahon sa ingon sa Bible. 1 Corinthians 16, 13 to 14. Ang basahon. Pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisukon o pagmakusganon, buhada ang tanan diha sa lugma. Ana si Paul. So kung ako kung lahi-lahi ng mga version, sa GNT o sa King James Version, ang kaning GNT is Good News Translation, pero ang kanang King James Version, lahat pala sa mga version. Ang ilang word in English is that, kanang word karon dira nga sige ikuan gani. Ang be alert, stand firm in the faith, be brave, be strong. Mas parehas na sila sa King James o ng GNT. Nga niana dira nga be alert, stand firm in the faith, be brave, be strong. Do all your work in love. Muna siya sa GNT nga version. But sa ESV or sa New King James Version o sa English translation, English Standard Version, ang ilahang word is, mao po ang ilahang word. Be watchful. Stand firm in the faith. Act like men.
Be strong. Let all that you do be done in love. So may lahi. Ako lang gipakita sa inyo ang differentiation bitaw sa kung sa kada lahi-lahi ng mga version. So dito sa biggest version, be brave. And then dito sa lahi ng version is that act like men. Act like men. So sa King James version na siya kay quit you like men. Ang pasabot sa quit is kanang acquit or conduct yourself like a man. Kenapa? Conduct yourself like a man. Kinumdum ko atong preacher nga gignan siyang asawa bang nayo sa ka preacher nga nag-evangelize sa plaza, ikutat sa plaza. Then ihuli sa sila ang balay. Naghilaka. Then tukan rin siya siyang asawa. I think familiar naman ng story. Nitukan siya siyang asawa. Naghilaka siya siyang asawa. Ano din siya siyang asawa nga wala ko kasabot nganong ang mga tao dili kasabot sa maayong balita sa Ginoo. So naghilak siya kaya mga tao dili kasabot sa kaluwasan. Then kamalawang sa giingon sa asawa. Perhaps kahuna-huna mo nga, okay ra na. Lahi ang gibuhat sa asawa. Ni ana ang iyang asawa siya nga, gird your loins like a man. What I say? Sa King James Version pa, conduct yourself like a man. Asa nga? Ayaw hilak nila, balik dito, isang yaw ang pulong sa Ginoo. So ang man, imbis na hilak ka, kuha siya na, nadasig siya nga, ang nagbiday ko, sa miyagi ko dito. Ana ang iyang mana. So, sa word is that act like men. So sa Bisaya, ibalik na to. Yan dito nga, pagbantay ka mo. Diba? Verse 13, pagbantay ka mo. Meaning, danger is everywhere. Men, danger is everywhere. Evil, temptation, name it all. Danger is everywhere. Naagid ng mga kanang evil, temptation, naagid na sa palibot. But, niyan ang word, pagbantay ka mo. Men, pagbantay ka mo. Then second word sa verse, pagmalikon diha sa pagtuo. Meaning, men, ayaw mo give up dayon. Ayaw pag-give up sa imong pagtuo sa conviction nga naa sa imuha. Ayaw surrender dito. Act like a man. And then, napay sa verse nga, pag maisukon o pag makusganon. Isog, kusgan. In short, act like a man. Mora yun na, balik-balik yun na siya. Act like a man, conduct yourself like a man. Mura bitaw sa gira. Gira na ka ni ay nag-atras. Kay puruhan pag mo atras ka, may kukas bala, mamatay ka. Puro kanang nakasukod naman ka, abandi na. Dapat di ka mo give up. Kay lalaki ka. Ano bitaw? Kailan di ang kusog sa lalaki o sa babae, di ba? Lalaki man ka, ayaw give up. Be strong. Act like a man. So, there's nothing more manly than those words. Di ba? Wala na yung makapadasig sa usa ka lalaki, anak ng mga pulong. Pag makusganon, pag maglikon, pag maisugon, siya di ka mahimong laki, anak. No? And then, gibalansi na yun siya sa verse 14. Mamo to ang verse 13. Gibalansi din siya sa verse 14. Nga dili po siya isog na lang pirmi, kusgan na lang pirmi, likon na lang pirmi. Iyang gibalance nga ni ana si Paul nga buhata ang tanan diha sa gugma. Isog ka, pero buhaton nimo ang tanan sa gugma. Dapat mulugar ka dapat gamiton nimo ang authority nga gihatag sa Ginoo sa imong sasakto. Kasi pagkulian is balik, isog daw, dapat ako ginagawa dire. No! Buhata ang tanan diha sa gugma. Ana siya gisundan siya, gibalansi siya. Buhata ang tanan diha sa gugma.
Remember, man, or would I say sa inyo sa mga Christians, sa akong mga isool, we are not fighting against flesh and blood. Hinumduman gina nato dapat that we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against evil spirit. Ga-fight ta sa battle nga di nato gakita. So dapat dito ta kusgan. Dito man tagupon. Unya dito man tagupon, unya dito pa kita magpaluya-luya. Dili. Dapat dito ta lagi, we are not fighting against flesh and blood. Sa Ephesians niya. And then up again, 1 King. 1 King chapter 2. 1 King chapter 2 verses 1 to 4. Yan na dire nga 1 King. Chapter 2. Yan na dire 1 to 4. This is David's word for Solomon before siya mamatay. Niana si David kang Solomon, iyang anak, si King David kang King Solomon. Ana siya nga, sa diyang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak na si Solomon. Niingon siya, hapit na ako mamatay, pag maglik-on o pag maisukod, ug tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Sunda ang iyang kabubuton ug tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom. Sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises. Aron mulampos ka sa tanan mong buhaton bisan asa ka paingon. Ug aron tumanon sa Ginoo ang iyang saad kanako. Nga nagingon, kung ang imong mga anak magmatngon sa ilang pagkinabuhi ug magtinumanon kanako sa bugkos nilang kasing-kasing o kalang, dili ka kabsag kaliwat nga maghari sa Israel. The word, ang word ato nga verse, yan na si David kang King Solomon. Pag maglik-on, pag malik-on o pag maisukod. Yan na si David. Yan na siya nga, apit ang mamatay, dapat lik-on ka. Dapat maisukon ka, tumana ang mga pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Ana si David. And then lagi niya, sa kanila verse is that niya ang Ginoo sa 4, di ba nga, kung ang imong mga anak magmatngon silang pagkinabuhi, dili ka kabsag kaliwat ka maghari sa Israel. Niya ang Ginoo. So it's simply God is telling Solomon or David, niya na siya na, if you will draw closer to me, I will draw closer to you. James 4. Diba? Nga ang Ginoo nga lalaki, kung mudul gani ka sa kuha, mudul ko sa imo ha. And then, if you honor my words, I will honor you as well. Kani special gid sa mga lalaki pero igok ya punta na nani. I mean, makadawat ya punta ta na nani. Nga man ang Ginoo kung imong i-honor ang ako ang pulong, kung i-honor ko nimo dira sa langit, i-honor dira sa yuta, i-honor ko ta ka diri sa langit. Something like lagi nga once a word no, kung isalikod mo ko dira sa yuta, isalikod ko ta ka diri sa langit. And then, yan ang Ginoo nga would I say, kung faithful ka diha sa yuta, faithful po, mahimo po kung faithful sa imo. Pero faithful man gani gyapon ang Ginoo sa panahon nga dili ta faithful. Unsa na lang kaha sa panahon nga faithful ka sa iya. Unsa na lang kaha dili mo. So mo nang ginakuha sa 1 King. Now dili ta sa 1 Chronicle. 1 Chronicle 22. Masahon ta gid unsa gyud mga kuan ani na murag di pa ko convinced unsa gyud ang pagkalalaki. Kani 22. 1 Chronicles chapter 22 verses 11 to 13. Yan na dire. Una day sa 5, sa 5. Sa 5 ta una. Yan na dire, yan na si David. Iyang giingnan si Solomon nga dili ko makatukod sa templo. Kay wala ko gitugutan sa Ginoo nga ako ang mutukod sa templo.
iyang gibilan si David nga si Solomon nga anak ikaw ang mutukod sa templo. So niana din sa verse 5 si King David. Matod ni David, ang akong anak nga si Solomon batan-on o kulang pa sa kasinatian. Gikinahanglan nga ang templo nga pagatukuron alang sa Ginoo dako kaayo og dili hitupngan sa kabantog ug katahom sa tibuok kalibutan. Busa ako'y mangandam alang niini. Busa nagtigom si David og daghan kaayong materyales sa wala pa siya mamatay. So ang gibuhat ni David is that dili siya ang nagtukod sa templo, pero siya ang nag-prepare sa materyales sa pagtukod sa templo. Dahil niana din siya nga alagin niya iyang gipahimatmunan si David, or would I say, iyang gi-prepare ni David si Solomon sa anak nga buluhaton. Na word nila nga, busa ako'y mangandam alang niini. So, kung ato siyang karon mga amahan, men, is that, kita lagi, dili kita, kung papa, pero lagi, as a father, you will prepare your son for the future. Diba? O wala lang, dili lang, wala lang nanginanglan ng imong anak sa financial provision nga imuhang mag-provide. Nanginanglan sa physical support, nanginanglan sa mental, emotional, o sana financial, o spiritual support ang gikan sa imuhang. Sama nga si David, iyahang giandam si Solomon. Wala lang giandam ni David ang materyales, but iyahapod giandam si Solomon sa pag-angkon anak nga role as a king. Kay bata pa kay si Solomon nga mahimong king. So iyang giandam. So sama sa mga amahan nga imong andamon ang imuhang anak. So mao din to no sa gikuan diri sa 11 alagi andamon ang imuhang anak, and then apa na dili lang sa materyales kundi sa mga emotional support, and then it takes a father like that to raise a son like that. Ako masabot is that kung gusto gid mo i-raise ang imong anak in terms regarding sa Bible is that dapat ikaw unang baklay ay sa nimo siya ng paklayon anak. It takes a father like that to raise a son like that. So dili kay ayaw na magawat anak dapat imo dili kaya ang anak yun is that ilahagid ng sunon kung unsay dibuhat kung unsay binuhatan. Kaya kung sana tingilanay puhon mga naman ang anak na ikaw kung gani papa mangani mao mo man naingon bata. So dili dapat ikaw ang una anak magbubuhat. No, it takes a father like that to raise a son like that. Now, dili din sa 11 paingon sa 13. Ato lang lagtawan ni ana si David kang Solomon. Anak, ubanan ka sa Ginoo. Aron mulampos ka sa pagtukod sa templo sa Ginoo nga imong Dios. Sumala sa iyang giingon bahin kanimo. Hatagan ka unta sa Ginoo kaalam ug sa labutan aron nga sa diyang paharion kananiya sa Israel. Matuman mo gayud ang kasuguan sa Ginoo nga atong Dios. Sa 13. Kung tumanon mo ang mga tulumanon o kasuguan nga gihatag sa Ginoo kang Moises alang sa Israel, magmauswagon ka. Unsay last word ni David kang Solomon. Pag maisukon og ayaw kahan. Kung imo bitang daghan magikig verse ani nga gipili ko ra gid ni. Daghan magikig verse ngay ani. So ato lang i-compress nga ingana nga it is repeated so much, repeated from time to time ang word nga pag maisukon ayaw kahadlok, be firm. Be firm.
Tindog. Tindog. Mao ginaanggo ano no. It is repeated so many times diha sa Bible nga ginapaabot sa mga lalaki kung unsa would I say unsa ang biblical definition, unsa ang design, unsa ang rule sa lalaki dira sa society or even sa pamilya. Pag maisugon o ayaw kahadlok. No, it is repeated from time to time. So, pag malig-on sa pagtuo, pag maisugon sa saktong pagtuo, pag makusganon sa pagkinabuhi sa pagtuo, ayaw kahadlok. Kaya saan mga kita po karon? Mas isog pa man si Kuan. Ang babae. Men, God calls you to be a man of fortitude. Gitawag ka sa Ginoo nga dapat malig-on ka sa pagtuo. Isog ka, isog sa in a sense kanang ubanan sa gugma o ayaw kahadlok. No mo ra bitaw maguyab ng uban. Ando na iro. Kisa yung nanidagan. Bahala na ni tagsa na tag. Limtan uyab. Mga imbécile mo protekta sa uyab ka. Mapakan lang ko ayaw lang siya. Unya ka kahit mo karon mas una pa maninaw ni dagan. So dili. Biblical definition of a man is that firm ka dapat. Isugod ka. Kaya ikaw man ang protekta. Ano gani? Haligi. Haligi sa pamilya. Kay firm ka. Mutindog ka. Lig-on ka. Di ka mahadlok. Nga kahit mo karon si mama naman noon ang itindog. So dili na mao ang gikuan sa Bible. Pirmi ka na balik-balik pag may sugon o kayaw kahadlok. Which is sa time nilang David, pirmi ginagira. So di pwede nga maghadlok-hadlok ng mga blaki dito. Pirmi na isog. Mubarok, mutindog. Second point, kung sa pamanggit ang biblical definition. God calls man a man of courage. Kana. Ang laki, ang biblical definition of a man is a man of courage. And then courage means strength to persevere, strength to withstand evil, fear, and all other difficulties. So, naikusog sa paglahutay, naikusog sa pagtindog, withstand evil. Na kung naay temptasyon sa palibot, stand yun ko, firm yun ko. And then karon, gamay lang nga, kuan, dito, ano na yun? Dala na yun. But God is calling you to be courageous. So Deuteronomy 31, basahan na to Deuteronomy 31. Deuteronomy 31. 31:6. Moses to Joshua. Yan na si Moses. Si Moses nag-istorya sa mga taga-Israelite. Yan na si Moses sa mga taga-Israelite na yan na siya na pag malig-on ka mo o pag maisukod, ayaw ninyo sila kahadluki, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya papyason ubyahan. So niana ang si Moses sa mga Israelites nga kanang ayaw mo kahadlok. Ayaw ninyo sila kahadluki. Pag maglikon kamo o pag maisugod, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo niya papyason ubyahan. And then, muna yung ni Moses sa Israelites. Kabalo mo, sa wilderness, katong na sila sa wilderness, katong nakahawa na sila sa Egypt, is that, pila ka buok men
Pila ka buok lalaki na ato? Nasa Numbers, basahin niyo ano na yung Numbers sa Bible. Numbers chapter 1, basahin niyo dito. 603,550 kalalaki. So, hapit mag 1 million. So, ana si Moses sa mga lalaki? 603,000. Ayaw kamo kahadlok. Grabe na, mulit kag 603,000. So 603,000 ka mga, kaniya walay labot to babae. Gilahi og number, ang nangangalan nila kay census. Gilahi og census ang mga babae o mga bata. Gilahi din og census ang mga lalaki. Gilahi mo og census ang mga Levites. Katong mga alagad yun sa 10. So mo to siya ang number 603,000. Niyana si Moses, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. So mas daghan lalaki, which is fit to military. Sa una, no, sa panahon ni Hitler, kailan mo ni Hitler, sa panahon niya sa Holocaust, sa Nazi nga times, sa pagpanganak, ang babae gamiton na silang vessel sa pagpanganak. Kung kambal ang anak, and then babae lalaki, ginapatay ang babae, gina-preserve ang lalaki. Nga naman, kay mapuslan sila sa gira. Igura, i-preserve ang babae para na yung mga anak. Himura nga vessel pagpanganak. Kaya ay babae, ikuha na buhiya, lalaki at kinahanglan. So, usap mo na sa kapakita sa ito, ang gagawin ng dumaan ito sa kwan ni Moses nga, ang lalaki, they are designed yun sila na dili mahadlok. Design for battle ba? Design nga andam mo atubang sa kalisod, sa pagsulay o pagkantos. Gidesign kita sila. So, dito daw, ato din palayo ng ubasa. Sa 7 ni Ana, si Moses nagstorya na kang Joshua. Kaya mamatay naman si Moses ani. Ni Ana naman sa Israelites nga, 120 years old na ko. Hindi na ako kaya mulig si Niwa. Ni Ana din siya kang Joshua. Unya, ipatawag ni Moises si Joshua o giignan niya at ubangan sa tanang Israelita. Pag malig-on o pag maisukon, inig pangulo mo ni ining katawhan ngadto sa yuta nga gisaan sa Ginoo nga ihatag niya sa inyong mga katigulangan. Tabangi sila sa pagpanag-iya ni ini. Tultulan o kubanan ka sa Ginoo. Dili kaniya biyahan o talikdan mo sa ayaw kahadlok. So, sabi daw ang lesson sa mga lalaki is that kung mupili ka nga matinud-anon ka sa Ginoo, dili ka may mga glog. Ano man, kay muuban ang Ginoo sa iyo. Amen. Amen? I'm talking to you. No? So, akong pa lang lagi. Boto siya ang ingon ni Moses to Joshua. Dinita ka Joshua kay tapad naman niya diya toro niyo Joshua. So dinita ka Joshua, namatay na si Moses. Ang Ginoo na gid ang nagstorya ng Joshua. Namatay naman si Moses, giistoryahan din sa Ginoo si Joshua. Which is bata gyapon, bata pa. Batanon pa. Then yan ang Ginoo ng Joshua sa Joshua chapter 1 verses 5 to 9. Basahan na to ang 5. Joshua chapter 1 verses 5 to 9. Yan na dire. Anang Ginoo kang Joshua, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Yan ang Ginoo kang Joshua. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moses, o dili ko gayon ikaw pakyason ug yaan. Lig-una ang imong kaugalingon ug pagmaisog kay mangulo ka ni ining katawhan sa pag-ilog ni ining yutaa nga akong gisaan nga ihatag sa ilang mga katigulangan. So, pag-isog ka mo, kay ikaw ra bang pangulo sa katawan. So, sa mga lalaki, pag maisog ka mo, kay kamo ang mangulo sa inyong pamilya. So, dili isog nga, pag itong isog lagi nga, kanang inubanan, nga naa ang gugma. Kabalo ka kanong sa. So, niana na dire sa city. Apan, kini mga lalaki, paminawan ninyo ni. Yan ang Ginoo kang Joshua. Apan, lig-una ang imong kaugalingon
ug ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini ug mulampos ka bisan asa ka. Ayaw kayong kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. Ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini ug mamaswagon ka. So atong tinambanon kini. Tinambanon nato ni nga words. Niana ang Ginoo nga liguna ang imong kaugalingon o pagmaisog kay mangulo ka. Men, ang mangulo sa pamilya ikaw. Dili ang mama. Ang lagi ang mangulo. Ikaw ang spiritual leader sa imong pamilya. Na kung unsay i-attack ni Satan sa pamilya, ikaw ang mudupa anak. Dili ang mama. Ikaw. Ang nangyari din dili. Liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw sa city. Pag kinabuhi, ano siya? Nga pag kinabuhi, subay sa tibuok balaod. So, sa tuwa man is that you are the first you are the first to influence your family. Ikaw gidapat ang manguna sa pag-impluwensya sa imong pamilya sa kung unsay maayo. Unsa may giuna? Nanigarilyo, mag-inom mo na giuna, di unsa may gibuhat sa anak. Okay buhaton. So ikaw ang mangulo sa sakto. Then how? Unsa man ako papangulo nga lisod man kayo? Lord, lisod man kay pastor na yung ginaingon. Naigingon sa pulong sa Ginoo. Ano ang Ginoo kang Joshua? Unsaon pagpangulo nga niyo? Unsaon pag lagi nga di mahadlok pero ayaw kayod kalimti ang basahon sa balaod niya sa utso. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. So ginaingon sa mga lalaki nga sa Bible, ang Bible tun-an nimo adlaw ug gabi. Adlaw ug gabi dayon sa pamanto. Ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahusulat niini ug magmauswagon ka. So, mo na gingon nga pag kuan mo pag kanang sana siya tuni ang pulong, tuni ang Bible adlaw ug gabi. Dini ana ka nga lisod lagi kayo, lisod pa kayo nga lisod pa kayo nga basa Bible nga basa pa lang gali ko nga gupang kuan ako. Wala, tulgo na ko. Lisod man kayo. Ni ana Ginoo gisugo ang mga lalaki pag malig-on. Lig-una. Encourage yourself. Itulod ang imong kaugalingon, anak. Nga ikaw ang lalaki, ikaw ang mangulo. Ikaw ang mangulo sa pagbasa sa Biblia, ikaw ang mangulo sa pag-ampo, ikaw ang mangulo sa kanang pag-adto sa simbahan. Kaya kahita mo karon, birahunon kayo ang laki atong simbahan. Adto na ka ba? Ay sa pamuatog sipaon. Sige na lang, sige na lang. Dapat ikaw ang lalaki, ikaw ang mangulo sa imong pamilya. Dapat naga adto na ta kadugay pa kay nimo diya. Dapat ingana ang kanang tone sa balay. So, lagi kanya na kita Ginoo ayaw gyud kahadlok. Kung ayaw kaluya, niya na siya. Dahil niya na sa luipin. Hinumdumi ang akong suko nga magmalig-on ka o magmaisugod. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Maguban ka nimo bisan asa ka. Amen. Balik ilang word ba? Isog, ayaw kaluya, ayaw kahadlok. Okay na. Okay na ang design sa mga lalaki. Then last point. God is calling men a man of integrity. Fortitude, courageous, then a man of integrity. So, unsa man ang integrity? So, integrity means
essentially unbreakable fortitude and courage. So kung nakakatong fortitude, kung nakapagkatong courage, ang integrity ang usa na nga ang dili na siya mabuwag. Essentially unbreakable fortitude and courage. Kanang di matarog ba? Ang integrity ang mabuhat, anak. It comes from the word integer, integer, which means whole or complete. Muna sa ang gikan ng integrity. The integer ng word which is whole and complete. So, ang synonym sa kaning integrity, muna ang mga synonym. Ang synonym kay kanang kaparehas bitaw. Ang kaparehas ani nga pulong sa integrity is honesty, sincerity, simplicity, of incorruptibility. Parehas-parehas na sila sa integrity. Kaya a man of integrity is honest. A man of integrity is kanang incorruptible. Meaning isog mo parog yun sa kung unsay sakto, unsay tinuod, kung unsay dili maayo. Kana, mubarog ana. So, ang antonyms or ang opposite po sa integrity is direct to the point na hypocrisy. Muna sa ang antonym na meaning ang opposite ng word sa integrity. Hypocrisy. So meaning, words will never be enough if it lacks action. Kulang yun ang pulong pa. Kulang yun ang pulong amahan kung walay buhat. Ang integrity is a whole nga nakakay pulong na kay buhat. As a whole. So, dili yun mahimong kumpleto ang pulong kung walay buhat. No? So, musturya ka, mo advise ka sa mong anak, mo counsel ka sa mong anak, mo disiplina ka sa pamilya. Words and deeds. Meaning, pulong o binuhatan. Psalm 15. Basahan na to, Salmo 15. Salmo 15. Psalm 15. Dili lang ta sa 2. Ang tanan ng tanan, pero dili lang sa ta sa 2. Yan na dili. Salmo 15, versikulo 2. Ay, 1, dito sumod sa 1. O Ginoo, kinsa may makapuyo sa imong templo, kinsa may makapuyo sa sayon, ang balaan mong bungtod. So, kinsa man, nasa word, siya nga nagtuman sa imong kabubuton ug nagbuhat sa matarong ug nagsulti sa matuod. Moro to'y makapuyo dito sa templo. Moro to'y makabarog sa templo. Katong nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nagbuhat sa matarong ug nagsulti sa matuod. Kung imong bitang basahon ang Salmo 15 sa kinalasan, nay words dira nga ang nagbuhat niini dili gayud matarong. Sa Bisaya na sunanay king nito nga ang last verse ana wala na ko gapin. Ang nagbuhat niini dili gayud matarong. Muna integrity, dili matarong. Na kung naay temptasyon, dili no, you will not easily bite into the temptation. Dapat ligon ka, di ka matarong. But now yung words nga, tao naman ko, di ba? Tao naman ko. Which is sakto na siya. Magkarason na sa Ginoo yun if wala si Jesus. But the thing now is that Jesus comes, ni-ani sa kalibutan, nagpakamatay na banhaw, ni daog. Tungod kang Jesus is that everything made possible. Tungod kang Jesus. So, kung wala pa si Jesus, masabtan sa Ginoo nga kasing-kasing sa tao, sama sa kagaya sa bato. Pero, tungod kang Jesus dito nahatag ang Espiritu Santo nga maoy mo pahumok sa kasing-kasing nga sama sa bato. So, wala kita'y rason. Wala kita'y rason ikatubang ano sa Ginoo. No? So, one thing is that, ini sa Salmo 15,
Siya nga nagtuman sa imong kabubuton ug nagbuhat sa matarong ug nagsulti sa matuod. Integrity means you live by your conviction. Na ang lalaki, manginabuhi ka, you live by your conviction. So, as a Christian, kabalog yun ta nga naagit tayo conviction. So, kailan ang conviction, kinahanglan mo na ikinabuhi. Kung convicted gani ka nga mali na, imo yun ang ikuan na, dili yun ang you live with conviction. And then sa pa, integrity means you say what you believe. You hold what you believe. You are immovable. Dili matarog. No? Nga, sa sugod nga, uy pre, inom sa ta pre. Sa sugod, dili na di ko ba? Ikaduwa, sige ikaw na po pre. Pre, inom na, dili na di ko ba? Pagkakatulo, murag, sige na lang eh. Kaya na yun. But integrity means you are immovable. You hold what you believe. Meaning, gihatagan na tatanan sa Ginoo. Kana bitaw. He equipped us. Nag-equip na ta sa Ginoo nga kaya na to mo resist sa kung unsa ang evil. Dili kay madala na rin ganito. So, you are immovable. So, the men in the Bible, the men that God is calling, is the men that don't give in easily to fear, to compromise, or would I say, dili gyud matarong. Unsa gani maayo gyud na. Unsa gani dili gyud na. Mao na siya, ingana siya. Di ba? Kung maingon gani si Papa nga dili na maayo, kung maingon siya, ang anak di kita nga si Papa na kita ingon. Okay na si Mama kay medyo flex na si Mama. Pero si Papa gani maingon nga dili gani maingon di ko di ka mo gawas kana. Basta si Papa. Lahi gyud mo laki gyud mo ba na. I mean, na magyapon mga inahan niya. Na magyapon mga babae. Sa sulod sa balay, kung mingon si Mama nga dili. Pero depende sa makita bitaw sa anak, kinsa ang kabarok, kinsa ang katindog. So, but kana gid nga design para gina sa lalaki. Dili na siya para sa babae. Kay lagi women, kung atuwa pong itolerate ang mga lalaki, magod tayo ginatawag ng feminine side ba? Mura bitaw ginatolerate nato ang feminine side sa lalaki nga pagkuhan na lang yun, termina lang yun sa self-pity, dili. Dapat imong ikuhan nga lagi, ikaw ang lalaki, ikaw ang mga. So, last dito sa Daniel chapter 1. Diana dire. Kini familiar naman ang Daniel kay we've been talking about this guy, about this man for a long time. Si Daniel, familiar naging kay ni siya, no? Si Daniel, kabaluta, nagiulipon sila sa mga Babylonians. Naulipon sila sa mga Babylonians. Then, gusto ipabuhat ng hari sa ilahan, which is, pamilyon ng katong mga batanon nga mga buso, mga gwapo, mga bride, gipamili, di ba to? Gipamili sa king, kay para mga lagad sa kingdom. And then, unsay gibuhat ni Daniel. Niana si Daniel sa 8. Apan si Daniel, dili buot nga hugawan niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagkaon o pag-inom sa gidulot kaniya gikan sa hari. Busa gihangyo niya si Aspinas, nga tugutan siya sa dili pagkaon o pag-inom sa idulot kaniya. Sa 9, tungod sa panabang sa Dios, si Daniel gikaluyan ni Aspinas. So nakita nato how Daniel stand for his faith in the Lord. Nakita nato sa verse kung giunsa yung pagtindog ni Daniel. Kaya gusto sa hari, pakanon sila sa harianong pagkaon. Pero niyahin si Daniel nga utang ng mga tubig. Kaya katumagod ng mga pagkaon para mag-offering magdito siya sa mga idols. So nakabalo si Daniel, anak nga, offering na sa mga idols, dili ko makaon na. Utan lang. So, iyang yung giignan ang guard nga, si Aspinas, ang hari sa Eunuco, nga kanang pwede nga
kanila akong buhaton. Iba niya diri nga dili buot nga hugawan niyang iyang kaugalingon, meaning nitindog siya sa iyang pagtuo. Then sa iyang pagtindog, gitabangan siya sa Ginoo. Ang butang magud karon is that naay sitwasyon. Then ang lalaki, maghunahuna na in advance. Ba kung faithful ko, ay kung ako ning isugo ko sa Ginoo, kung ako ning buhaton, pasig mao ni mahitabo. So advance kayo nga wala pa gani nahitabo. But nga na siling niya, listan gid siya nga wala niya gipaila lang iyang advance nga una-una nga la kung di ko mutindog ani pakyon ko sa hari. Ditindog siya, then sa grasya sa Ginoo gitabangan siya. So ikaw nga as men, something to learn about nga be faithful and God will be faithful to you. Tabangan ka sa Ginoo. Ayaw kahadlok. And then, manliness will be tested. Kini, one thing nga atong matunan kang Daniel, o sa tanan mga lalaki nga naa sa Biblia, is kini, manliness will be tested. Conviction will be tested. Fortitude will be tested. Courage will be tested. Integrity will be tested. Evil will come. Temptation will come. Pressure will come. Dapat kabalo na ta, mga lalaki, o even sa ato mga Christians, that naagi testing ng mahitabo. Testingan juga. Testingan to giti. Kaya nga naman, kaya sa testing mong God, dito mahibalaan kinsay tinuod. No? Gisugpa man sa kalayo ang gold no para mahilan dito tinuod bagid ka gold. So sama gyapon sa mga lalaki, manliness will be tested. Conviction will be tested. Ang courage, ang fortitude, ang integrity will be tested. Aron makita kinsa gyud tinuod nga lalaki. And the men of God will be victorious, while the men of evil will be defeated. Ang lalaki nga iya sa Ginoo madaugon gyud sa pag-testing. Pero ang lalaki nga dili iya sa Ginoo, dili gyud na madaugon in times of testing. Kaya nga naman, you put your faith in the Lord. Ano bitang kinahanglan ka nga malikon kay so tungod kay ang imuhang kusog dili gikan sa imuha. Anong ginuayo ka adlo kay ako ang bahala sa imuha. Ako bahala sa imuha. And then last, before the mahuman, what happened if men, unsa may mahitabo kung ang lalaki refuse, reject, and ignore their rule and their design? Gini. Unsa may mahitabo ba sa mga lalaki nga ilahang i-refuse, ilahang i-reject, ilang i-ignore ang kana nga rule o ang kana nga design sa Ginoo sila? Unsa may mahitabo? Gini. Quick review. Lagi. Review ta gamay. Sige. Dire. Ay review to batong gamay nga. Unsay mahitabo sa lalaki nga ni-refuse, ni-reject o ni-ignore anak nga rule o kana nga design sa Ginoo. Kani. Let me remind you of these things from the Bible. Una, first, Adam compromised God's law. Followed his wife's sin. Kung sa may nahitabo, they lost the paradise. Tungod kay nagkompromiso si Adam. Kaya ang tinuod nga lalaki dili mo kompromiso. Unsay mayo. Pero ana di ba? Walay compromise mahitabo. But sa life ni Adam,
Ni-compromise siya sa pulong sa Ginoo, ni-follow siya sa sala sa iyang asawa, and then they lost the paradise. They lost the Garden of Eden. Gipahawa sila sa Ginoo. Nga ba? Abraham compromised the truth. Asa man nga truth ni compromise si Abraham when he lies about his relationship with Sarah. Ni ato sa Egypt, diniana ang king si Pharaoh kinsa ako ning igsuon. When Abraham compromised with God, with the truth, kung sa may nahitabo, he nearly lost his wife. Hapit niya nabuyan niyang asawa. May gani kay gitabangan sa Ginoo. Gipadamgo si Pharaoh nga hoy, tao na ako na ayaw nag binuangi. Iuli si Sarah kang Abraham kay yahan ng bana. So he nearly lost his wife. Hapit din sila nagbulag sa iyang asawa. Ikatulo, Moses compromised God's command. And then, unsay nahitabo sa pagkompromiso ni Moses sa command sa Ginoo? He lost the privilege of entering into the promised land. Wala siya nakauban sa promised land. Nasa sa Numbers 20. Wala siya nakatabo, wala siya nakauban sa promised land. He compromises. Nag-compromise siya sa command sa Ginoo. Anong si Joshua ang iyang gipapadayon. Wala man siya nakato promised land. Kaya ba? David compromised God's standard. Unsa man ang gikompromiso ni David? He committed adultery with Bathsheba. Unsa nahitabo? Nag-compromise, nagka-commit sa adultery. Unsa nahitabo kan David? He lost his son. He lost his infant son. Namatay ang katong bata. Kaya na ay kompromiso ng gibuhat si David sa Ginoo. Kang Solomon compromised his conviction, married foreign wives. Gikompromiso ni Solomon ang conviction niya nga bawal, di man pwede nga nagkakasawa. Dahil iwan ko yung mga asawa kay mga gatuo pag yung mga Diyos-Diyos. Wala niya gi-follow ang iyang conviction. And then, unsay nahitabo? He lost the kingdom, which is considered the greatest kingdom on earth. Sa panahon ni Solomon, nawala tong kingdom nga. So to, murag langit pa. Gold, grabe. Puno sa gold ang palasyo. Pero he lost the kingdom tungod sa kompromiso nga iyang gibuhat sa Ginoo. He married the foreign wives, concubines. Yang gikumit. And then last, Judas Iscariot. Judas compromised his supposed devotion for Christ for 30 pieces of silver. Nag-compromise siya na supposed devotion niya sa Ginoo sa nahitabo. Separated from Christ forever. So men, kung naay kompromiso, naay mahitabo. That's kana kita kaya sa Bible. Nag-compromise sila naay nahitabo, naay resulta. So men, if dili ka karon mutindog sa imong pamilya, there will be no peace on that family. I tell you. Wala yun. Kinsa pa man dahil ang mubarog sa pamilya? Ikaw nga lalaki. Ikaw nga lalaki. Kinsa may muprotekta sa imong pamilya? Ikaw ang mudupa anak tanan. Kaya sa giingon sa Bible sa Ephesians 5, husband, love your wife just like how Christ loved the church. So giunsa man di pakigugma ni Kristo para sa simbahan. He gave His life to the church. So ikaw mamana, you give your life to your and to the church. Wala sa salita. Kaya ang buhat sa dili kay wife, ang wife ang mudupa. Dili.
ang wife, support na kita sila. Support, support, support. So this world needs not just sensitive men, but strong men. No, kini bitaw ang kalibutan nga itong ipuyan. Wala lang ni siya nanginanglan og mga sensitibo nga mga tao, nga mga lalaki. Nga, sensitive ko, mamali ni, pero wala kay gibuhat. This world needs strong men, a man of integrity, a man of fortitude, and a man who is courageous enough to stand for the truth. Because God is calling true men to lead, to stand, to protect what is true, what is right, and what is good in this sinful world. Okay? So, ang kanang godly man, mag-result na siya sa pagka-godly father. Ay, wala siya kanang sasakal ba? Mag-resulta na siya na kung magsugod na. Okay? And it starts in the church. Magsugod yun na sa church sa Ginoo. That's why real men pray. Ang tinuod nga laki, bumampo yun na. Muluhod yun na sa Ginoo. Ang tinuod nga laki, mubasa yun na tinuod-anay sa Biblia. With all the sincerity, with all his heart, mind, soul, and strength. Mo nang lalaki. And then real men serve the true Lord, which is Jesus Christ. Mo na ang tinuod na lalaki, no? So as I close this, mamanata, men, na yung last nga verse nga itong basahan before itong moment. Dito sa 1 Timothy 3. Para mahumanata. Gani, nangiko siya sa isang oras ba? Sabi na ako paningkamot ato ba? Sige, verse 3. Chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. I wanna say, pangulo man sa iglesia, meaning leader man sa church. Di ba ko leader sa church? Di ba? May mga ingana, di ba? Sa mga pastor naman ang mga requirement. Kanang 1 Timothy 3, para naman na sa mga pastor. Ako nga dili pastor, ako nga dili leader, okay ra. Pero, men, remember that you are the spiritual leader of your family. So, ikaw ang spiritual leader sa imuhang pamilya. Meaning, ikaw ang mangulo sa imong pamilya. So, mo ang word. Tinuod kini maong panuntihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa iglesia, nagtinguha og maayong buhat. Busa. Kinahanglang dili masaway ang pangulo sa iglesia. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon. Mana? Lagi. Mapugnanon sa kaugalingon. Mahigugmaon sa kalinaw. O lagi, kung magyaw-yaw ang asawa, ilong na lang ko. Para na yung kalinaw. Maabi-abihon. O maantikong mutudlo. So, kinsay tudluan? Ang pamilya, ang anak. Kinahanglang dili siya palahubog. O dili palaaway. Kung dili, malumo o makikaiton. Kinahanglang dili siya naog o kwarta. Kinahanglan maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay o makapanton sa iyang mga anak aron sila magpasinugtanon o magmatinahuron kaniya. Kay kung ang usang na tao dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, kung saan man niya pagdumala sa iglesia sa Dios. O kung kung saan man niya pagpangalagad sa Ginoo, kung dili ganin niya kaya atimanon ang iyang pamilya. Nga. Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig kay tingali unya magarbuhon siya pag-ayo ug tungod di niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahon usab siya sa mga dili sakop sa iglesia aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. A high calling for men. So, kung sa ganitong sa atong Mother's Day, a high calling for motherhood. So, sa mga lalaki, a high calling for men. This is the calling of God.
Mao ni siya ang calling sa Ginoo. Kung pirmi nimong ginadeny ang tawag sa Ginoo, you will never be at peace with the Lord. Wala gimal malinaw nga imong ginapangayo sa Ginoo. Di gyud ang Ginoo. Sige tawag ang Ginoo sa inyo ba? Kuya dili mo katubagon. Gusto ko mong gikay kung kuan bay. You will never be at peace with the Lord. So now, kung taas di ay kayo ang tawag sa Ginoo sa mga lalaki. Taas ba ang tawag mga lalaki? Men, taas ba? Taas yung tawag, no? Taas yung tawag sa Ginoo. So gini, women, kung taas ang tawag sa lalaki, for those nga, mga asawa nga naadiri. Sa mga asawa nga naadiri, o even sa mga babae nga naadiri, kung ingana niya ang calling ni God sa inyo ang mga bana, kung ingana niya ang calling ni God sa mga lalaki, you must be the first one to support your husband. Dunggan to ninyo? Amen. Dunggan to ninyo? Ikaw nga asawa, ikaw dapat ang unang nga musuporta sa imuhang bana. Dili kay ikaw na hinuon ang una nga magbugal-bugal, ikaw na hinuon ang una nga mudaon sa imong bana. Lagi, di tinon na kani wala ko gagawado. Kani tinon ni sa nga imbis wala si down kay ang bana. Ang asawa na hinuon ang likod, kapa ni mo. Orasan na imo nga. Kayong do mo sa asawa ni Job. Tuo pakas mong Ginoo. Isalipway na siya mong Ginoo. Ayaw! You must be the first one to support your husband. Kaya nga naman, na I quote, every man's success or every man's success is a prayerful woman. Dili na ako sa magpapalagod ka na. Ang success daw sa usa ka lalaki is naaday babae anak sa likod nga grabe ang pagkakuha. Okay? So wife, limtan ninyo yung balag ampo, no? Limtan ninyo yung balag ampo ba? Nga, imbis inyuha siya ipag-ampo, inyuha na hinuong deep down. Taba ni mo! Wag kay nakuha na ning pamilyahan eh. Imbis imo na sa iyampo, Lord, please, tabangi akong bana. Lord, please, ipakita siya nga ang inyong dili maayo. Lord, please, you pray to your husband. You pray for this man. Kay this man needs prayer. Bungol na siya, no? Pabungol na ng mga babae. Kanang ang mga lalaki. Sulit na sila tanawon sa physical. Sa kung unsay na sa gawas mo. Pero ang sulod ana, kinahanglan kay na ipag-ampo yun. They need your prayer. Kay every success of a man is a woman who is prayerful enough na makakuha ng lalaki, makadaog na sa lalaki. So, I hope na-remind na, no? Dili din sa'yo mulid sa pamilya, dili sa'yo mutindog sa pamilya. So I hope and pray nga mabago ang atong perspective kung unsay atong rule sa atong pamilya sa mga lalaki. So this is not to rebuke you, this is not nga to drag you down, but this is to encourage you, to encourage us to stand for the family. Protektahan nato itong pamilya. Kaya daghang attack sa Satan nga dapat kita gid ang muatubang anak siya sa kalaban. Dili ang mga babae ng asawa. So yes, men is calling men. God is calling through men. God is calling us to act like men. Amen? Amen! Healing. Hindi magkaya mga lalaki, right? Amen ba mga lalaki? God is calling you to act like men. God is calling you to
like a man. So before tumahuman, let us sing a song to the Lord with all of our strength, heart, mind, and soul. Nga maskin pagyason ta sa ato ang kawanon nga amahan, there's a perfect heavenly Father nga wa gyud mapakyas. No? He is faithful now and forever. So kini ato na i-offer nga kanta sa iya nga Father, we thank you for the grace, mercy, and love. Wa gyud siya napakyas. So let us sing this song with all of our hearts. Thank you, God, for the word that you have given us today. Lord, salamat kay Ginoo sa pulong Ginoo God na lagi mahitungod yun sa biblical manhood, O Lord. Lord, we believe na ikaw yun namuhat Ginoo sa karong mga orasa. Gimuha Ginoo nga mga pulong nga dunggan sa matag usa nga nakakaron mula pos magpabilin sa hunahuna ug sa kasing-kasing Ginoo. Lord, let the arrangement na ikaw mismo ang nag-arrange Ginoo mahitabo yun sa usa ka pamilya Ginoo. Nga kung unsay design sa amahan mo gidapat ka na, unsay design sa inahan mo gidapat ka na, unsay design sa anak mo gidapat ka na Ginoo. Lord, help us to obey you, God. Let the Holy Spirit have its work, have its miraculous work to work in our life to obey your commands. Lord, salamat kayo again. We praise you. We give you the glory
and honor sa mga lalaki nga naa niining simbahana, sa mga amahan nga naa niining simbahana Ginoo. Nako ang akong pagpasalamat diha kanimo sa ilang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ako gaapo Ginoo nga lipunon mo sila. Imuon mo silang maisugod nga inubanan sa buhat, inubanan sa paghigugma diha sa imuha ug sa imuhang simbahan. I pray Lord God nga imuha gid silang ipatindog Ginoo uban sa imuhang grasya ug kaluoy. Lord, and let the wife, let all the women, Lord, do their thing to support, to pray for their husband, to pray for this men, to be faithful, to pray for this men, to lead, to stand, and to protect what is good in this sinful world. Salamat Ginoo, tanan dungog ug himaya ginahatag namo sa imuha. Amahan, thank you for all the faithfulness that you have poured upon us. Salamat Ginoo. Ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo, ang Diyos sa tanang Diyos, ang Hari sa tanang Hari, ang manluluwas sa tanang manluluwas. Walang kami lain sibahon dahigon o kalagaran, kundi ikaw lamang. Kini among ginahampog ginapasalamatan sa ngalan sa among buhi nga manluluwas sa Ginoo, si Kristo.